Hello and welcome back to our Joyful Journey Canada. So, kamusta po kayo? Yan, kami po ay ayos naman. Maganda na po ang weather. Tingnan nyo, umaano na ang paligid. Wala na yung mga snow na marami dati. Pero may mga days pa rin na nagsusnow pa rin siya. Pero maganda na po talaga. Pwede nang maglalakad. Ganyan. So, ako po kakayari ko lang maglakad-lakad din kasi I'm trying my best para medyo mas maganda naman at ma-improve yung ating cardiovascular health, no? Tapos nanggaling na din ako doon sa MPI, so para siyang sa insurance siya, no, para doon sa aking driver's license at na-expire na pala siya. Hindi ko siya namalayan, late ako nakapag-open ng aking mailbox, no. Ayan, so yung mga errands ko kanina. And kamusta po yung mga nag-apply doon sa home support worker or home child care provider under home care caregiver pilot program yung kakabukas po kahapon. Ayan, marami po tayong nababasa about do sa mga aberya, no, na na-experience nila kahapon, and sad to say, parang napakarami pa rin talaga na hindi nakapasok, no. Ang dami-daming mga nag-post doon sa sa Facebook page, no, kung saan andun makikita mo yung mga very informative na mga bagay about sa mga application, mga updates. Ayan, nagsishare po ang mga tao doon, no, sa isang page namin sa Facebook. And ayun nga po, sabi nila mag-o-open po kasi yun ng 10. So 10 pa lang andun na sila. And hindi sila agad makapasok, no. Sabi nila nag-crash daw yung site. So sobrang dami siguro nang nag-apply, no. And of course yung iba naman, sabi nila isang form na lang yung fill upan nila, biglang ayaw na ulit. Tapos nagba-back to home sila, ganyan. Tapos parang nagba-back to zero yung mga ginawa nilang fill upan nila. And of course, talagang dahan-dahan sila at maingat sila sa pag-fill up, no, kasi baka mamaya may mamali silang fill upan, maging cause pa yun ng kanilang denial nung papel nila, 'di ba? Sayang naman kasi talagang napakagandang opportunity po ito pagka na-approve, no. And just seeing, no, kung gaano kadami yung pumasok, like 10 ay nag-open siya, bandang 3:00 ay close na po, no. So ganun kabilis na naubos yung slots, yung 2,600 slots for home support worker and 2,600 din na sa mga home child care provider. So nauna pong nawala yung mga home support worker, no. So yung mga nagtatrabaho sa sa mga individuals na kailangan ng medyo dependent na sila, yan, no. Mas maraming naka-lodge na application. Ang problema pa po nung iba is yung nauna na daw silang nag-advance payment sila, no, sa IRCC. And yung advance payment na yon ay of course, hindi nila alam kung paano daw marirefund yun. Sabi naman ng iba, marirefund but it will take time. And yun, parang maraming nagsasabi na hindi daw fair yung naging pangyayari, no. So, syempre, hindi naman natin malalaman kung ano talaga ang naganap dito. Kung gawa ba ng mga sa internet connection lang ba ito o talagang sa system, no. So, I think IRCC naman yan. Talagang maganda ng system nila, no. Although may mga nagsasabi din na ang laki-laki ng ginagastos para dun sa system na ito na mapahusay, ganyan, ma-improve. So isa pa rin po ito sa mga problema, no, or concern doon sa mga applicants, yung mga nagpilit na nag-send ng kanilang requirements kahit na kulang-kulang ito, no. Nag-apply na sila, wala pa sila ng, like for example, yung iba nag-aantay pa lang ng WES nila, nag-aantay pa lang ng IELTS na nag-book pa lang sila, so wala pa sila talagang IELTS, wala pang job offer. So iniisip nila ay to follow na lang daw ito. Ayan, o, katulad nga ng sabi na tong isa. So wala daw siyang proof of work experience and job offer. So do you think we will get refused, sabi niya. So napaka-unfair po ng mga ganitong practices, ano.
Ito naman po ay pinatotohanan din ng isang nag-post at sabi niya, no, yung kaibigan niya nga daw. So sabi niya, a friend just told me she is relying on faith though not eligible. Another is also said that he could not upload certain documents but trusting faith and web forms. Those that could not submit are also in faith that another pilot will be opened before next year or even trust the alternate process. So in all, it's about faith. Ayan. So, 'di ba, parang ang unfair na 'to kasi ang daming talagang nag-exert ng effort. Sabihin na natin na of course yung pera, like for example, yung mga nag-undergo pa ng training, ayan, tapos yung talagang may mga experience na, no? At saka pa-validate na nung kanilang educational credential at nakapagkuha na ng IELTS. 'Di ba? Tas hindi lang sila mabibigyan ng slot dahil nga kinuha na nitong mga tao na kulang-kulang pa ang slot nila. No? So, talagang ang hirap din i-ano na tong mga to eh. Pag sinabi na dapat kompleto na, dapat i-respect naman po, no? Kasi para yan talaga sa mga tao na kompleto na ang requirements dahil sila ang mas may karapatan sana sa slot na to. Tapos, ang dami ding mga lumalabas na meron daw, so mga mga taga-AI na bansa. So, alam naman po natin yan, no? Nag-offer daw ng 6 months na certificate ng caregiving. So, caregiving certificate po. Tapos, $8,000 ang bayad sa kanila, no? I-issuehan kanila ng ganyan. So, minsan kasi itong mga to, ang hilig nila sa ganyang mga illegal eh, no? Kaya tingnan nyo, pati yung sa mga, anong pangalan yan, sa mga estudyante, di ba? Isa rin sa rason talaga kung bakit hirap yung immigration yan, kasi yung dami ng estudyanteng nakapasok, tapos ayan, may mga players na ganyan, no? Na I think na nagmula din naman sa bansa nila na nag-take advantage talaga dito sa situation na to. Makikita talaga nila may opportunity dahil maraming tao na desperate. Katulad nga nung iba, no, na sabi nila this year magko-close na yung or ma-expire na yung kanilang working permit. Hindi pa sila naka-apply. So talagang we don't know kung ano yung kanilang magiging kapalaran, kasi nga kung next year pa sila mag-a-apply, next year pa ulit mag-o-open eh. So kung ganun man, so 'di ba, maabutan na sila ng pagkaano. Ang sabi naman nung iba, dapat ay tumanggap and then parang lottery style, no, bunutan, no, parang sa mga PNP draws, parang ganyan. Pero syempre, kung isipin naman natin, alangan namang mag-accept sila ng mag-accept. Like for example, sabihin na natin na lahat kahapon ay pumasok. I think mga baka kahit 10,000 kaya yun na mga application no napapasok. So napakadami ng time na iaalat nila, no, para reviewin lahat ng paper na yan. Tapos sa kanila idodraw kung sino yung mga mga ma-approve, 'di ba? From sa mga na-approve sa sila magdodraw ngayon ng mga makakapasok. So medyo mahirap din ito eh. Kaya actually itong system na to, okay siya pero hindi siya perfect. Alam mo 'yun, meron pa rin talagang mga dapat na i-improve dito. Pero sabi nung iba, unfair, ganyan, parang pinagkakitaan lang daw. Knowing yung Canada, hindi ko naman masasabi na pinagkakakitaan niya yung mga ganyan, no. Opportunity ito para dun sa mga tao na na baka sakali na may chance na magstay sila dito. And ito nga, it shows na napakarami pala talaga na nandito, na nakatenga lang, na pwedeng gamitin sa workforce ng healthcare, no, na ayun nga, pwedeng bigyan ng pagkakataon para maging PR. So, ayan, better luck next time dun sa mga hindi nakapasok, no. So, ang sakit sa loob, talagang ramdam ko yung mga ibang nagpo-post na heartbroken talaga sila, no, konting-konti na lang. Tapos syempre yun na lang din yung tanging chance siguro nila para makapag-stay dito legally. Lalo na, no, yung mga
out of status na, 'di ba? 'Yun, tapos chance na nga nila sana ito. I think marami din talaga 'yun. Kulang siguro yung binigay nilang slot para dun sa mga out of status na 'yun. Pero yun nga, sabi nga natin talagang ganun, sila ang nakakaalam ng mas karapat-dapat ng mga slots for every category. Ayan. So parang dami pang naiwan dito, no? Hindi natin alam kung next year ganun ulit, matapos ulit within few hours. Yan. So yung mga nasa Pilipinas, antay-antay lang po tayo. Yan, 2027 ayon dun sa Pero I think kung maaga naman pong matatapos yung mga application na yan. Tsaka for sure yan, maraming madidecline agad dyan kasi ramdam ko maraming nag-apply ng mga taga-I na bansa. Tapos yung mga papers nila is, sabi ko nga kanina, no, merong nag-o-offer ng ganung mga certificate. So maaring nakakuha sila ng certificate doon. Siguro ang mentality nila, bahala na kung ma-find out na na hindi totoo yung paper nila or yung certificate nila. Basta sila mag-a-apply. So, yun. So, agad siguro yun, no, na matatanggal doon sa pool ng mga i-approve nila, mga possible i-approve. Pero, yun pa man, sabihin na natin ganun, medyo matagal-tagal pa rin na proseso talaga ito. So, ayan. I hope everybody's doing great and God bless us always. Bye-bye!